ginagamit na ito. Basic na ginagamit, unang-una is dial indicator. Ngayon dapat, sa dial indicator pa lang, alam na natin paano siya gamitin at paano basahin. Sa po ito is continuous. May range siya na 10 mm. So we have to look ito. So we have to come Dial indicator na once. Actually, in one stone. Paano natin malalaman na may range siya ng 10 mm? May maliit siyang indication. Kung titignan nyo. Pag nag-align kayo lagi, huwag lang kayong tututok. Dahil isiniro nyo dito, tapos iniikot nyo yung bracket. Dito lang kayo nakatingin. Dapat, tatandaan nyo rin ito. Itong maliit na ito. Maraming pumapalpak sa alignment kasi hindi tinitignan itong maliit na ito. Akala nila, nagkalaw lang na ganyan, oh, 90. With 90 lang. this Pero hindi mo alam, gumalaw na siya ng 1 mm. Yung 1 mm na yun, napakalaki na. Kaya kailangan, dito pa lang sa dial indicator, alam na natin kung paano natin gagamitin yung dial indicator. Because you know, Ito, continuous siya for range ng 10 mm. Merong mga dial indicator, yung Starrett, nangyari siya to 200 data. Yun, kailangan ingatan nyo din yun kasi may range lang siya na hanggang doon na siya. Sa mga close na alignment yan, pwede mong gamitin. Pero kung yung malaki na nahabol, ito ginagamit. So, ngayon, isa rin sa tinitingnan pa nag-align before ng start procedure natin. Kailangan alam nyo din kung paano yung barsag na tinatawag. Yung sinasabi nga, pag binaba mo yung dial indicator sa ganito, may tendency na mababa pa ito. Na makaka-affect ko sa reading. Barsag ang tawag ko. Kadalasan tinatanong din yan. Procedure, preparation para mag-align. Paano ang pag-align? Hindi basta halpak mo lang yung bracket, yung dial indicator. Mag-align. Meron pa tayo mga procedure na kailangan alam mo kung ilan ang barsag ng dial indicator mo. Kung paano siya tinetesting. Sino ang nakakaalam kung paano testingin ang barsag mo? May idea kayo? Sa inyo. Paano tinetesting? Ikaw, Mark. Mark. Paano tinetesting yung barsag? Galawin mo yung Ano? alignment bracket sir. Hindi, basic pa lang, wala pa tayong bracket. Dial indicator pa lang, nasa dial indicator pa lang tayo. Check mo yung dial. Ang alamin natin kung may barsag yung dial indicator o wala. Paano? Check mo yung dial. Kasi yung barsag, kung meron siya, ima-minus mo ito sa total reading mo pag nakuha mo. Sa procedure kasi ngayon na ginagawa ng basic na build, kadalasan hindi na natin hindi na yung mina-minus yung barsag. Basta pag salpak ng dial indicator, yun na yun. Pero actually, mayroong barsag. Tinatawag. Hindi na talaga natin ginagawa yun dahil minsan hindi na tayo nagpapalo sa tamang procedure. At least kahit ako, hindi na rin ako minsan nagpapalo sa barsag. Mag-ano na ako, mag-assume na ako, ang barsag niya 1,000. Tapos. Pero kung tanongin ka, paano mo tetesting? May idea kayo paano testing? Wala. Ang isa sa mga pwede mong gamitin para malaman mo ang barsag, kumuha ka ng isang pipe. I-attach mo itong dial indicator o yung naka-bracket siya. Kuha niya idea. Isang pipe. Nakalagay yung dial indicator. Tapos, i-zero nyo sa top. Ibaba nyo. So, ang mangyayari, kung ito, nakadikit sa bracket sa pipe mo, ano yan, hindi ka nagkukuha na yung barsag lang kukunin mo. Pagbaba mo ganyan, ang tendency pa rin niya, nakikita mo kung bababa ito o hindi. Dahil nakaset ka sa zero rito. Doon mo lang makikita kung may barsag. 5. It's one of the tests. Yes, I forgot. Your bulb. When you want to test the barsag for procedure, one of the tests, basic test, just to confirm that there is a barsag. Example is 5. You put a bracket. You put your dial indicator like this, set to 0. Then put it down.
you will see if there is gravitational force or the weight of the pin itself will go down. Yeah, usually it's 1 thou, 2 thou, like this. Or sometimes if the dial indicator is small, there is no bar sound at all. Meaning the weight, because this is heavy. This pin, the dial indicator, not the magnetic base, the dial indicator, because we want to make sure that there will be no bar sag that will affect your alignment. What if the spring of the dial indicator is loose? It will affect a great bar sag because the spring is not as strong as it's built. So it will go down. So it will affect also your alignment. So now basic bar sag. You already know how to test the bar sag. Regarding alignment, ilan sa inyo nakakaalam kung ilang variation o ilang kinds of alignment ang alam niyo? Na alignment. Liban sa reverse alignment, may iba pang mga klase na alignment na ginagamit. Unang-una, rim and paste. May nakakita na ba kung paano ginagamit o ginagawa yung rim and paste? Paano, sir? Isang ano lang yun, sir, isang stick lang nila, ano, bali sa Tapos, siya, tapos yes. dalawang dial indicator nakadikit. Yung isa nakatutok sa mismong top sa itang gitna sa ring, isa sa facing. Yes, yun ang rim and paste. Yung rim and paste, angular and yung sa ring. Kaya rim and paste. Yung paste ng coupling at saka yung rim. Yun yung rim and paste. Ngayon, may basic rule kasi dyan sa rim and paste. Hindi lahat po pwede mong gamitin yung rim and paste. May thumb rule kasi dyan. Basic thumb rule. Kung ang dial, ang coupling hub mo is diameter is less than 1.5. Po pwede nyo gamitin yung rim and paste. Merong instance na hindi mo magagamit ang reverse alignment, like extruder. Sa mga propylene, mga petrochemical, pellets. Ang motor, may tinatawag na stop back clutch na anti-rotation. Hindi mo makagagawa yung reverse. Pwede mong gamitin yung rim and paste. Or dahil yung screw mo, hindi maigagalaw din dahil may plastic. So isa lang ang iikot. O pwede yung gamitin yung rim and paste. Kasi ang diameter kadalasan sa extruder, hindi lalampas sa 1.5 ng diameter na coupling hub. Pangatlo, siguro may nakakita na sa inyo, laser alignment. Laser alignment. Yan ang ikatlo. Ang laser alignment, actually, is combination ng rim and paste, computation, reverse alignment computation. Sa laser, lahat makukuha mo. Ultimo, soft put, ay yung horizontal at vertical alignment sa isang galaw lang. Okay? Laser alignment, it will show you soft put, horizontal and vertical adjustment in just one stroke by 180 degrees. 180, it will not need, you get 360 degrees. Example, DU2030, picture laser, only 90 degrees from left and 90 degrees to the right. Tapos ang alignment. Makikita nyo na agad ang indication. Ito, adjust from here, adjust from here. That is laser alignment. Much better than conventional alignment. It saves time. If you use reverse alignment to align one gearbox in one motor, it will take 5 hours. But for laser, maybe less than 2 hours.
Because it saves you time to compute everything.